You have your Bibles. Kung nasa online ka, pakibukas po ang ating word for today na ipinadala ng ating Panginoon Diyos ay makikita natin sa 1 Thessalonians. Bakit ayaw, Kuya Jeff? Ayun, verse 5 hanggang chapter 5, verse 18. Ayan, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Purihin po ang pagkabasa ng ating salita ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan ulit natin si Lord. Amen. Hallelujah. And let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you once again sa salitang ibinaba mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, na ako ulit iyong ginamit, Father God. I pray that, Lord, wala akong katalinuhan, wala akong karunungan, Lord God. Itago mo ako, Panginoon Diyos, sa iyong likuran, na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang maging mangusap sa bawat isa sa amin. Padala mo yung Holy Spirit, Father God, upang mabuksan yung aming mga spiritual ears. Hallelujah. At ang mga puso na medyo tumigas na para ma-accept namin, Lord God, ang iyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, ito'y magbubunga na maganda sa amin at magagamit namin ito, Lord God, sa pang-araw-araw naming pamumuhay bilang mga Kristiyano. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise, and in Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Maupo po tayo. Okay na po? So, maganda, no? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Karamihan sa mga tinuro, alam ba natin sino ang nagsulat nito? Walang iba po, kundi yung Lolo Paul ni Kuya Jeff. Ano? I don't know kung kilala nyo na yung Lolo Paul ni Kuya Jeff. Tanungin nyo na lang po siya mamaya at masagot po ni Kuya Jeff yung inyong mga katanungan. Sabi niya, Kuya Paul ko na lang siya kasi masyadong matanda yung Lolo Paul. Ano? Karamihan sa kanyang mga tinuro ay yung sa mga mananampalataya, tinuro niya yung maging mapagpasalamat, no, sa Diyos. Hallelujah. And today, my hope and prayer for each and every one of us this morning that we can learn something from Paul. Are we still there? So, wag na nating patagalin. The title of the message for us this morning, basahin natin lahat. Anong sinasabi rito? Be grateful to God. Sa Tagalog, anong sabi niyan? Mukhang malalim na Tagalog na naman tayo nito, mga kapatid. Maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen. How can we be grateful? Yan, rekta na kaagad tayo, no? Ngayong umaga. So, ang tanong muna, nasubukan mo na bang magpasalamat sa Panginoon? Amen. Kasi mamaya nakatanggap tayo ng pagpapala, kaliwali lang. Parang walang nangyari na akala natin, deserve ko to eh. Kaya ako nabili to, kaya ako nakapunta doon, deserve ko to eh. Pero hindi ba natin alam sino ang nagbigay niyan? Amen. Kasi kung nakikita natin ang taong nasa likuran ko, anong ginagawa niya? Yan muna. Let's observe what's in the picture. Ang talino. Praise God. Salamat sa buhay ni Ate Cecil. Para tayong nasa school dito. School buko lang. Ang sinasabi ng tao, sa action niya pa lang, nananalangin, mga kapatid. Prayer. So malamang ang taong ito, meron siyang hinihingi sa Panginoong Diyos. Kaya, I don't know kung humihiga ba yan siya o nagluluhod ba yan siya. I don't know. Basta makikita sa kanyang gesture na siya po ay nananalangin. Imposible namang natutulog yan. Tama po ba? Kasi kung natutulog yan, yung kanyang ulo nasa higaan. Tama ba? Amen. So, paano ba tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon? How can we be grateful to God this morning? So, para madali natin maintindihan, balikan natin yung text, no? Dalawang paksa lamang ang ang aking ibibigay sa inyo ngayong umaga at isang verse lang tayo para madali tayong matapos. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, how to be grateful to God first. Sabi rito, mga kapatid, in all circumstances, sa lahat ng mangyayari, no, hindi pa naganap, mangyayari, dapat marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi ito ang sinasabi sa ating text, give thanks in all circumstances. Amen.
According to Expositors Study Bible, sabi diyan, in everything give thanks, not necessarily for everything. Kasi meron bang taong nagpasalamat na binigyan siya ng cancer? Wala. Meron bang taong nagpasalamat, nagkahiwalay sila? Siguro meron. Sabi niya, praise God, naghiwalay rin kami. Nakalaya rin ako sa masamang relasyon, sa bangungot na yon sa aking buhay. Sa isang chapter na aking buhay, hallelujah, praise God, nagpasalamat ako. Pero, ang tanong, meron bang nagpasalamat na nalugi siya sa negosyo? Thank you Lord, lugi negosyo, check, wala na. Uwi na ba? Uwi na China. Di ba wala? Walang nagpapasalamat na merong nangyaring masama sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Expositors Study Bible, give thanks in everything, not necessarily for everything. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi lahat ng pangyayari sa ating buhay or sitwasyon sa ating buhay ay kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos. Kasi may mga magandang paraan kung paano natin pasasalamatan ang Panginoon. Maganda man o pangit ang sitwasyon. No question. Tanong mga kapatid, handa na ba tayo sa katanungan? Amen. Nagpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon kung nakatanggap tayo ng mga gandang mga blessing? Malamang. Yes, nagpapasalamat tayo. Pero hindi lang nang nakatanggap tayo ng blessing. Amen? Paano kung wala na? Puro taghirap na lang. Amen? Paano kung nawalan ka ng pangkabuhayan? Ano na? Dati nung binibigyan ka ng blessing, puro ka praise God. Hallelujah! Pero nung nawalan ka na, hindi na namin nasisilayan ng iyong anino dito sa iglesia, kapatid. Nung may problema ka, maaga pa, hindi pa nagbubukas ang iglesia, kumakato ka na, papasukin niyo ako. Papasukin. Awit yun di ba? Naalala ka, di ba? Maaga pa, nandyan na sa labas, umaabang na makapasok. Pero nung nakalabas sa kanyang problema, hindi na natin sila nakikita. Di ba? Anong sabi nila nung nandito sila? Praise God, nakabalik ako. Hallelujah. Pero nung matagal na, naluya, kung sa Bisaya ba, naluya. Wala na. Nalupay-pay. Are we still there? And sometimes, because of that, we lose hope, no? We lose faith to God when we experience some difficulties in life. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, not only to them, but to all believers. Taas na mga kamay sa mga believers. Amen. May isa, may dalawa. Okay, lahat tumaas. Hallelujah. Praise God. Kasi mabuti na yung magkasundo tayo muna na lahat tayo rito ay believers of God. No, na kahit anuman ang sitwasyon natin, we need to give thanks to the Lord. Mamaya i-explain ko kung bakit nating pasalamatan ang Panginoon. Sabi nga ng isang sikat na writer, preacher din ito siya, si Uncle Tony. Kung si Kuya Jeff, meron siyang Lolo Evans. Ako, meron din ako. Sikat ito, kapatid, sa Amerika. Si Uncle Tony Evans, I don't know kung kilala nyo siya. Sabi ni Uncle Tony, hindi to Stark. Sabi niya, God says to give thanks in everything. Ito yung sinasabi ng Panginoon that magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. That doesn't mean you need to give thanks for everything. No, parang binalik niya yung sinabi ng Expositors Study Bible, no? Sabi diyan, you don't need to give thanks for that bad day or that bad relationship or for being passed over at work. Yan siya, hindi yan word. At work, no? Yung pinapasa-pasa ka na sa trabaho na parang kang walang nangyari doon. Or, sabi niya pa diyan, sa ating mga financial hardship. Whatever it is, you are not to give thanks for the difficulties. So malina, no? But rather, in the difficulties. Mamaya explain ko kasi mukhang nalilito na si Ate Lalabs. Amen?
So mamaya i-explain ko sa inyo para magkalinawan tayo rito bago pa man tayo kung saan-saan makaabot. Sabi niya, and he goes on and said, sabi niya, that is very important distinction. May pagkakaiba daw sa dalawa and one, I think, we often miss, no, na nakakaligtaan natin. Giving thanks in everything shows a heart of faith that God is bigger than our difficulties. In short, ibig niyang sabihin, dito, Tagalogin ko para maintindihan na talaga ito ni Ate Lala, na mas, anong sabi niya, hindi lahat ng paghihirap ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Katulad ng, yung binanggit ko kanina, ano yun? Yung sakit, di ba? Amen? Yung mga sakuna sa buhay, nagpasalamat ka ba na, ay salamat, naglindol sa Mindanao. Ayan kasi, matitigas sa mga ulo nyo, mga DDS kayo. Na nasali pa tuloy mga politika rito. Na yan na nga sinasabi ko. Diba? Hindi tayo nagpapasalamat doon mga kapatid. Ngunit, ang sabi ni Kuya Tony, Evan, ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos ay yung ginawa ng Diyos yung ginawa ng Diyos nung nandoon ka sa mahirap na sitwasyon. Kanina hear amen? Amen. Yun ang dapat mong ipagsalamat na, ano sabi doon? Yung ginawa. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa iyo nung iniwan mo yung lalaking yon? Sana, yan, tumatalsik, lumalaway. Sana nabago ang buhay. Kasi mamaya, dating gawin tayo mga kapatid. Nung nalugi kasi sa negosyo, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Nung nagkasakit ka ng cancer, ano bang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Nung nawalan ka ng trabaho, ano bang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Nung nagkasakit yung puso mo, inoperahan, ano bang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Pero wag na natin banggitin yon, gas-gas na linya na yon eh. Doon na lang tayo sa nagkaroon ka ng breast cancer. Anong ginawa ng Diyos sa iyo? Anong mga himala? Ika nga, may himala na ginawa ang Diyos. Ano ba yon? Did we get that? Nandyan pa ba kayo? Hindi ako galit mga kapatid. Ito lang yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ano ba anak ang ginawa ko sa iyo nung mga panahong pinagdadaanan mo ang mga bagay na ito? Nung umiiyak ka sa iyong paghiga, naaalala mo yung sakit na dinulot ng lalaking iyon. Aray mo, ang sakit. Tamaan man tayo. Pero sana nawa, I hope and I pray, nagkaroon ng leksyon yon sa ating buhay. Amen. Kasi pag binalikan mo pa, ewan ko na lang. Not once, but twice, but 3 times. Diba? Sabi nga ni Peter, I will not deny you, Lord. I love you. Ano ulit, Peter? Sabi ni Jesus, I love you. I love you. Kasi pag binalagyan mo na yan, anong tawag sa'yo? Tanga. Nagpakatanga ka talaga. Amen. Paulit-ulit talaga para maintindihan natin. Kaya kailangan ulitin. Hallelujah. Na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga paghihirap. O ang problema na ating mga pinagdaanan. Mas malaki si Lord. Yan na nga. In Jesus' name. Ano yun? May bisita tayo. Hallelujah. Ha? And that is what it meant to be grateful to God in all circumstances. So ano ba ang dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay? O ito na, papasok na tayo, na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Una siguro, ipagpasalamat ba natin yung nagkasakit tayo? Nang malubha? Yung naghiwalay kayo, bumalik na jowa, no ba? Ewan ko ba ba't bumalik to? Akala ko ba tapos na tayo dyan, kapatid? Sige, wag na tayo dyan. Bumalik. Ang ipagpasalamat natin sa Diyos ay hindi mga sitwasyon na nabanggit ko. Ayun, hindi ko na tinuloy kasi sabi paulit-ulit, nandyan na naman tayo. But how God moved in our circumstances
Doon natin pasasalamatan ang Panginoon kasi kahit anuman kabigat yung pinagdadaanan mo, nandyan pa rin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi Kanya pinabayaan dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi ka malulumbay. You know, may adlib pa yan mga kapatid. Ano? Hallelujah. Give thanks in all circumstances. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ganito tayo magpasalamat sa mga Panginoon. Ano? Na, Lord, thank you. Kahit may mga pinagdadaanan, kami, you are always there for us. Yun ang pinakamaganda nating ipagpasalamat sa Panginoon. Lord, kahit na anong pinagdaanan namin, you are always there for us. No, 2 bankruptcy, but I still remain standing. No? Hallelujah. Daming problema. Nanay nagka-breast cancer, but we remain standing. No? Nanay nagpagamit sa Panginoon, namatay, but we remain standing. Hindi give up ang ministry for the Lord. Maraming buzzers, but we remain standing. Bahala kayo dyan. Ganyan sinabi ko, kahit na 2 na lang kami ni Ate May rito, bahala kayo. Ituloy namin itong nasimulan namin para sa Panginoon. Because we know how the Lord brought us out on our circumstances, on our struggles. No? Salamat, Lord, dahil ginagabayan mo kami sa aming mga struggles. At salamat, Lord, sa mga taong ginamit mo upang kami ay matulungan. Kasi ito yung masakit minsan, no? Nagpasalamat ka kay Lord na nakaligtas ka. No? Tinulungan ka maoperahan yung gallstones mo, pero hindi mo pinasalamatan sinong nagdala sa'yo sa hospital. Di ba? Lord, salamat. Pinagaling mo ako. Pero doon sa taong nagbigay ng kanyang oras, panahon, serbisyo sa iyong buhay para makuha yung gallstone mo sa hospital, nilibre ka pa sa hospital, hindi mo na pasalamatan. Ang saklap ng mundo, ano? Pinasalamatan mo yung nagbisita. Sabi mo selfie, salamat kapatid, binisita mo ako. Pero yung naghahatid sa'yo sa hospital, yung the good Samaritan, hindi mo nakilala. Hindi mo na-post yung mukha kasi I don't know anong kadahilanan mo. Pero dapat, ito yung sinasabi ng Panginoon, be grateful to God sa mga taong ginamit sa buhay mo. Amen! Kasi yung gratitude, mamamatay ka na lang kapatid. Hindi mo yan makakalimutan. Kasi may hiwa ka dito sa gallstones mo, di ba? Na ito yung souvenir ko nung nandoon ako sa gitnang silangan. Kamuntik na akong mamatay kasi pumutok na yung bato dito. Di ba? Di ba? Hallelujah. So, tapusin na natin yon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, lalo na yung mga taong kanyang ginamit. Sabi ko, kasi ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon ay nagbibigay ng karangalan at kagalakan sa Kanya. Kaya big or small, ang ating success sa buhay, maliit na bagay, pasalamatan natin. Kung nakakain ka ngayong araw, pasalamatan mo. Kung nakapagsimba ka, pasalamatan mo. Hallelujah. Kasi big or small, nandito tayo. Buhay. Amen? Kasi akala natin yung pandemya, magtatapos ng buhay natin. Di ba? Akala natin, wala na. May nanalo na. Di ba? Pero nandito pa rin tayo. So, time check. Mukhang mapapaaga tayo. Anong oras dyan? Woo! Praise God. Mukhang ito yata yung pinaka-maiksing mensahe natin ngayong umaga. 15 minutes, mga kapatid. Tapos na tayo. Hallelujah. So, number 2. At ang panghuli. Ba't hindi na kayo excited? Yan ang sinasabi ko. Panghuli na. Gusto nyo yata habaan ko. Walang problema. May bukto ito, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-con dyan. Ha? Relax lang. Number 2, be grateful to God for this is His will. No, dahil ito ang kalooban ng Diyos, kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya.
Sabi nga doon sa ating text, no? Isang text lang, madaling maalala, no? 1 Thessalonians, ulitin ko ulit, 5:18 sa mga huling naka-tune in. Dito po tayo ngayon sa 1 Thessalonians chapter 5:18. B. Sabi diyan, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hallelujah. According to the explanation of Expositors Study Bible, balikan natin kasi sila yung nag-aaral ng Biblia, no? Hinihimay-himay nila kung ano bang kahulugan nito. Sabi ng mga taga-Expositors Study Bible, no matter what happens or how negative things may seem to be, we are to never stop giving thanks to the Lord, which is the will of God. No? Kahit anong mangyari, how negative, no, yung sa tingin mo masalimuot na talaga, no, madilim na. Kung saan nakikita mo pala, mukhang itutuloy ka ito, walang paroroonan, madilim talaga. Sabi niya diyan, never stop giving thanks to the Lord because this is the will of God. Amen. It is God's will na kahit anong mangyari sa buhay natin, good or bad, or how negative things are in our situation, dapat we should not get tired. That's the key, no? Dahil kahit na inaantok ka dyan, never get tired of giving thanks to the Lord. Can I hear an amen? Diyan sa mga nasa online, pakitype dyan, amen. Hallelujah. Never get tired of giving thanks to the Lord. Hallelujah. Bakit? Because, basahin natin lahat. Anong sinasabi dito? Thankfulness is a powerful means of drawing near to God. No? Napapalapit tayo sa Panginoon pag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Amen? Napansin nyo, nung palagi ka ng thank you kay Lord, parang ang close nyo. Di ba dati ganun lang kayo ni Lord? Kahit na anong, ayaw eh. Di ba? Subukan mo kapatid, lalapit ba? Ayaw eh. Pero nung ganito kayo ni Lord, hindi lang kayo malapit, magkasangga pa kayo. Amen! Thankfulness is a powerful means of drawing near to God. Kaya importante pala na magkaroon tayo ng be grateful to God in everything. Kasi ito yung nagpapalapit sa atin. Ito yung makapangyarihang paraan upang yung relasyon mo sa Panginoon ay lalapit. Hallelujah. Are we still there? Malapit na tayong matapos. Mukhang ito talagang maganda ngayong umaga, no? Tandaan mo, kapatid, na lahat ng mga nangyari sa atin, maganda man ito or masama, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Ito yung kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung mahirap man yan, no? Namatayan ka man ng kapatid, naghiwalay ka man ng iyong karelasyon, grabe, no? Ang dami mong pinagdaanan ngayong buwan, or ngayong taon na, ngalahati pa lang nga tayo, no? Yung iba siguro nawala ng trabaho. No? Ngalahati pa lang, malayo pa bago matapos ang 2026. Meron pa tayong 6 months to go, Lord. No? Marami ng pagsubok sa buhay. Marami ng, nakasama natin, nawala. Meron na naman nanagdag, nawala na naman ulit sila. Pero itong sinasabi ng Panginoon sa atin, thankfulness is a powerful means of drawing near to God. So, ang huling tanong sa atin ngayong umaga, ang tanong lang dito, paano mo pasasalamatan ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo? Paano mo daw pasasalamatan ang Panginoon sa nangyari sa buhay mo? Blessing lang. Paano yung pinagdaanan mo? Malay nila, anong nangyari sa'yo? Ikwento mo. No?
Diyan pa ba kayo? If you are still there, can I hear an amen? Sabi rito, and as we close, no, dito tayo magtatapos, paano ba natin pasasalamatan yon? No? Kasi, ang tanong sa atin, bago tayo magtapos, and I will leave this question to you, no? Kung yung kanina, ang tanong ko sa inyo, paano mo pasasalamatan ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo? Ang tanong na iiwan ko sa inyo ngayong umaga, at dito tayo magtatapos, yan. When was the last time you told someone what God has done for you? Kailan mo daw huling nasabi sa someone, I don't know sino yung someone na yun, sa tao, kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Kailan mo ba pinatotoo, ayan, ang kabutihan ng Diyos sa iyo? No? Sa akin siguro yung lumabas kami nila Ate Lalabs, no? Kasama ko rin naman kayo, lumabas tayo. Yung kami nila Ate Lalabs at Ate Iris, no? Mahaba-habang kwentuhan kasi akala ko buhay nila magkwentuhan namin. Hallelujah. Pero ang nangyari, yung testimony namin mag-asawa, ang nangyari doon na update. Ikinento namin kung how good, no? The Lord brought us sa mga pagsubok, no? Doon nila nalaman na, ay, ganun pala ang tatay mo, Dok. Ay, nanay mo, Dok, ganun din pala. Si Ate May, ganun din pala. Pero hindi ito maritesa na. Kasi sabi mo, nagmamaritesa kami doon. Testimony ito namin, mag-asawa, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung gusto nyong maitanong, huwag kayo makinig sa iba. Kasi mamaya sasabihin, uy, merong 1.5 million si Doc doon. Naku, saan galing yan? Yan ang sinasabi ko. Kung meron lang sana, hallelujah, praise God, ililibre ko kayo mamaya sa Durat, China. Hallelujah. Tanungin nyo kasi ako. Hallelujah. Kasi kung sa ibang tao tayo nakikinig ng mga testimony ng aming buhay, malamang dito buntis pa lang, doon may apo na. Yung kwento. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, ang sinasabi dito mga kapatid, when was the last time you told someone what God has done for you? Amen. Naikwento nyo na ba? Ikaw, Kuya Jeff, naikwento mo na ba anong ginawa ng Panginoon sa iyo? Kay Pastor Rimel, yan. Naikwento mo na ba? Lately, Lately. Ibig sabihin, fresh ito mga kapatid, no? Bagong-bago. Kung ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Ayun o. Hallelujah. Praise God. Nakalimutan ko, Janice. Medyo short-term memory ako. Paalala mo may yung naikwento mo sa akin. Ibulong mo. Ayan. Kasi kung totoo po tayong, anong tawag nito, nagpapasalamat sa Panginoon, then go. Ipamalita po natin sa mga tao ang kabutihan ng Diyos. Huwag mong ipamalita yung gaano kasama si Doc Rich. Huwag mong ipamalita gaano kasama si Ate May. Pero ipamalita mo, ano ba ang nagawa ng Diyos sa iyo? Ano ba ang nagawa ng mag-asawa sa iyo na maganda? Amen. Kasi mahirap yung gagawa tayo ng kwento tapos iba palang kwentong dumating doon, no? Ipamalita mo sa mga kaibigan natin, no? Ipamalita mo sa kakilala mo. Hindi lang doon na ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na yung mga taong ginamit, no, ng Diyos sa buhay mo. Kasi maalala ko si Ate Iris dati, litong-lito, balisa, gusto nang umuwi. Ayaw ko na dito sa gitnang silangan. Pauwi nyo na ako. Saan na yung ticket ko? Uwi na ako. Pero as you can see, nandito pa rin si Ate Iris. Nabawasan na kanyang pagrereklamo, pero praise God, naging matibay na siya. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kasi kung isa-isahin ko kayo, marami tayong mga testimonies sa buhay. Amen? At naging instrumento, ito si Kuya, si Ate, no? Maraming naging instrumento. Si Ate Lalas, naging instrumento, nakadala ng mga tao dito. Antayin ko si Ate Cecil na makadala yung mga kasama niya doon. Pero ibang lahi yata wag na lang. Baka mamaya magulat anong pinagagawa natin dito. Kung may Pilipino sana, okay, no? Pero yung mga best friends mo, no, dalahin mo rito. Alam ko sino yung mga best friends mo. Dalahin mo sila, hikayatin mo sila. Yung mga kasama mo dati sa KFC na hindi na natin kasama ngayon. Sabihin mo, saan na kayo? Hikayatin ko kayo bumalik loob sa Panginoon. Amen.
Woo! Hallelujah! Kasi sa ating mga seasons, sa ating mga trials, sa ating mga circumstances, and dapat tayo mga kapatid, we are forever be grateful to God sa mga destiny helpers na kanyang pinadala. No? Yun ang tawag sa kanila. Destiny helpers. Kasi kung wala ang mga tao na yan na ginamit ng Panginoon, malawang nandun na si Ate Iris sa Pilipinas. At nagsisi na siya. Bakit ako umuwi? Sayang yung aking placement fee. Hindi ko sana nakilala si Kuya Jeff, si Ate Janice. Hindi ko sana nakilala si Ate Lovely. Ayan, ano. Hallelujah. Si Ate Cecil, kung umuwi ako, hindi ko sana, umaba ang hair ni Ate Janice. Woohoo! Hallelujah! Amen? Kaya dapat sa bawat isa, no, magkaroon tayo nitong mapagpasalamat na puso sa Panginoon. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Let's all stand as we close in prayer. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kasi kahit maiksi, maliit, 1 Thessalonians 5:18, wag natin kalimutan ang salitang ito. That in all our circumstances, for this is God's will for you, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah. Father God, Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa inyong salita ngayong umaga. Maliit ito, Lord God, maikli, pero siksik, liglig, umapaw, Lord. Ang aming kagalakan na ipaalala mo sa amin, Panginoon Diyos, kung paano magkaroon ng mapagpasalamat na puso sa maliit man o sa malaking bagay, Lord God, na yung ginawa sa amin, sa mga breakthroughs man namin, Lord God, or sa mga seasons namin, Lord, na kung saan kami nagsastruggle. You brought us out, Lord God, sa mga seasons na ito. At nanatili kami, Lord God, na nakatayo pa rin dito sa harap, sa iyong presensya, Lord God, that we never give up, Lord, sa aming mga pinagdadaanan. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa salitang ito, na kasi minsan, Lord, nakakalimutan namin magpasalamat. Kaya ngayong umaga, Panginoon Diyos, taos puso po kami. Lahat ng mga kasama ko rito sa iglesia at sa mga nasa online ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, for your faithfulness also, Lord God, for your love that is unending, O Lord God, for your mercy that abounds, O Lord God, your grace to each and every one of us. Hallelujah, Father God. Maraming, walang katapusang maraming salamat, Panginoon, sa iyong hallelujah. At sa iyong anak na si Jesus na nakilala namin na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin upang ngayon ini-enjoy namin, Lord God, ang iyong kabutihan. Hallelujah. And we pray, Father God, na Lord, huwag kang magsawa, Lord God, na samahan kami, Lord, sa mga seasons ulit na maaring aming pagdadaanan ulit. Lord, give us that knowledge, that wisdom, and that understanding, Lord, na kung babalik man kami sa season na yan, ay alam na namin, Panginoon Diyos, itatawid ang aming mga buhay sa mga pagsubok na yan. Tukso man yan, pag-ibig man yan, relasyon man yan, trabaho man yan, negosyo man yan, relasyon man yan sa anak, Lord God, maaaring nagkatampuhan, Lord, give us that guidance, O Lord God, na maituwid ang mga bagay, Lord, na dapat naming ituwid sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa iyong kabutihan sa amin, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba, at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus at lahat ng kanyang mga anak. May sabi ng Amen. Amen. Palakpak.